pamagitan dahil sa mga banal alinsunod sa kalooban ng Diyos. Siya yung nagpapabanal alinsunod sa kalooban ng this Diyos. is part So, 3. in Acts chapter 2, Video. verse 4, Part 3 video. at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo sa pasimimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu sa kanila. So, kaya nga kapag tayo nag-pray sa Holy Spirit, so, yung iba nakakapagsalita ng iba't ibang wika. So, ang Espiritu ang nagtuturo sa kanila ng iba't ibang wika. So, dahil ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa atin, so siya rin yung nagkukontrol. Controlled by the Holy Spirit. So, in Romans chapter 8, verse 9, datapat kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu, kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, dapat kung ang sino may wala sa Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. So, kung yung mga tao ay wala sa Espiritu, hindi yung kay Kristo. Siya ay hindi sa Kanya. At kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan. So, dapat ang Espiritu natin sa kasalanan dapat namatay. Hindi dapat tayo nakakaramdam ng kung ano yung mga nakikita natin. Kasi yung mga nakikita natin, ayun yung nakakaroon ng kasalanan dahil sa katuwiran. At kung si Kristo ay nasa inyong katawan ay patay dahil sa kasalanan, dapat ang Espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. So, ang Espiritu ng Diyos ay buhay dahil sa katuwiran. Yun ang salita ng Diyos. So, ngunit kung ang Espiritu ng niyaon ay bumuhay sa mga muli, kay Hesus Kristo ay tumira sa inyo, ang bumubuhay namang muli kay Kristo sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na tumitira sa inyo. So, makatuwid tumitira sa atin ang Espiritu ng Diyos. So, dapat lang natin i-acknowledge ang Espiritu ng Diyos. Kaya nga pag nagdadasal tayo, dapat kasama lagi yung tatlong yon. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Kasi ang Espiritu ng Diyos nananahan sa atin. Kasi nakalagay sa Biblia na tayo ang templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa atin. So, dapat i-acknowledge natin lagi yung tatlo. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So, yung kaalaman ay nagmumula sa Espiritu ng Diyos. So, in 1 Corinthians chapter 2, verse 10, ngunit ang mga ito ay pinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay. Oo, ang malalalim na mga bagay ng Diyos. So, kaya nga, yung iba, kahit na ano yung pag-aaral nila, sabi nila, 20 years daw silang Christian. Tapos, sasabihin nila, ako is ilang buwan lang. So, yun yung laging inaano sa akin. Pero, mas tumatalab sa kanila yung mga salita na nanggaling sa Espiritu ng Diyos sa akin. Ay, Espiritu ng Diyos na nanahan sa akin. So, dahil iyon ang nagpapaliwanag sa kanila na dapat kung ano man yung kanilang natutunan, isang tabi lang nila yun kasi hindi naman nila mapapakinabangan yun. Dahil ang kailangan lang naman yung Espiritu ng Diyos na dapat nating i-acknowledge para tayo ay mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. So, dito sa 1 Corinthians chapter 2, verse 11, sapagkat sino sa mga tao ang nakakilala sa mga bagay ng tao, kundi ang Espiritu ng tao na sa Kanya. Gayon din naman ang mga bagay ng nasa Diyos ay hindi nakikilala ng sinuman, maliban ng Espiritu ng Diyos. So, maliban ng Espiritu ng Diyos ay nananahan sa tao, maunawaan niya yung salita ng Diyos. So, in verse 12, ngunit ating tinanggap hindi ang Espiritu ng sanlibutan ito, kundi ang Espiritu mula sa Diyos upang ating
kilala ang mga bagay na nasa atin ay ibinigay na walang bayad ng Diyos. So, ang Espiritu ng Diyos na mula sa Diyos upang ating makilala ang mga bagay na atin na biyaya na walang bayad. So, ang salita ng Diyos, so ito yung salita ng Diyos na ang Espiritu ang magpapaliwanag sa atin. Na kaya natin nauunawaan ang salita ng Diyos dahil ang Espiritu ng Diyos ang nagpapaliwanag sa atin ng salita niya. So, dahil kung hindi kayo naniniwala sa Espiritu ng Diyos, hindi niyo talaga mauunawaan ng Biblia kasi nakalagay dito, ang nakakaunawa lamang ng salita ng Diyos ay yung mga anak ng Diyos. So, kahit yung mga karamihan, di ba, yung mga professional nila ay magturo, pero magturo ng salita ng Diyos, pero hindi naman nananahan sa kanila ang salita ng Diyos, walang result. So, bakit walang result? Kasi kung yung mga leader niyo sa simbahan ay dumaranas pa rin ang pinag-uusapan lagi yung kahirapan, so yung mga sakit, nagpayabangan na ng mga sakit, so ibig sabihin, espiritu ng dyablo ang nananahan sa mga yon. Kasi nakalagay dito, ang espiritu ng Diyos ay espiritu ng pag-ibig. So pag-ibig at hindi nagbibigay ang Diyos sa mga tao ng sakit. So nakalagay dito na kaya nga niya pinadala ang Diyos anak para tayo magkaroon ng buhay at maging masagana ang buhay natin. Amen. So, di ba? So, ngunit ang taong yon ay salaman at hindi tumanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya at hindi niya nauunawaan. So, talagang hindi nila mauunawaan dahil salita ng Diyos. So, sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Ngunit ang Espiritu ay nagsisiyasat sa lahat ng mga bagay at siya'y hindi sinisiyasat ng sinuman. So, maliwanag ng Espiritu ang nagsisiyasat sa lahat ng bagay. So, kaya dapat i-acknowledge natin ang Espiritu ng Diyos na siya yung kumilos sa ating buhay at magpapaunawa mga dapat nating gagawin. Sapagkat sino ang nakakilala sa pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan? Datapwat nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. So, nasa atin, maliwanag na nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. So, amen. So dahil dito sa 1 Corinthians chapter 13, verse, so, yun yung salita ng Diyos na dapat maunawaan natin ang kahalagahan ng God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. So, hindi dapat lagi natin silang i-acknowledge. Dahil hindi kumpleto ang ating buhay kung wala sila. Amen. So, dapat manatili tayo sa pananampalataya sa Diyos, pag-asa at pag-ibig sa Diyos. So, dapat lagi tayong mananampalataya sa Kanya, sa Kanyang salita. Dahil sa pananampalataya natin sa Diyos, tayo ay punong-punong ng pag-asa. At ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa atin para lahat ng mga salita ng Diyos maunawaan natin. So, amen. So, mag-closing prayer na tayo. So, salamat Lord, Father God. Salamat Lord Jesus, Holy Spirit. Salamat sa iyong salita. We acknowledge ikaw, Lord, Father God, Lord Jesus, Holy Spirit. Thank you, Lord, na iyong salita, Lord Jesus, na maisabuhay ng bawat nakinig sa gabing ito, Lord. Salamat, Father God, na sa protection namin, sa pag-uwi namin, Father God, na thousands of angels around us na nakapalibot sa amin, na kami ay ligtas sa aming mga pag-travel ngayong gabing ito, Lord Jesus. Salamat, Lord, sa divine protection. At Lord, salamat, Lord, sa mga anak mo na gamitin mo for your glory, O God, na makapag-share na yung salita. At thank you, Father God, sa The Word of God, Spirit and Light Ministry. At thank you, Lord, sa buhay sa pamilya ni Pastor Kaslam at sa kanyang ministry, sa kanyang pamilya, sa ministry niya, sa The Word of God, Spirit and Light, at sa lahat ng mga miyembro, Lord, Father God.
Thank you, Lord Jesus, Holy Spirit, na ikaw ang kumilos sa kanilang buhay, Lord, na mamuhay sila ayon sa iyong kalooban, Father God. At yung salita nyo ay hindi manakaw ng iyong kaaway. Dahil wala nang kapangyarihan ng iyong kaaway upang makialam sa buhay ng mga anak ng Diyos. Kaya ikaw, Espiritu na nagpapahirap sa mga anak ng Diyos, Espiritu ng cancer, Espiritu ng diabetes, Espiritu ng high blood, Espiritu ng tonsil, Espiritu ng mga bukol sa katawan. Pahawa ka, umalis ka sa pangalan ni Jesus. Wala kang kapangyarihan upang manatili. Hanggang ngayon ka na lamang. Kaya, ikaw, Espiritu, go back to the Hades at huwag ka nang babalik pa sa mga anak ng Diyos. Thank you, Lord Jesus, sa complete healing na ipinagkaloob mo sa bawat mananampalataya mo na nangangailangan ng iyong kagalingan sa kanilang katawan, sa kanilang financial. Thank you, Lord, sa mga desire na kanilang mga desire. Thank you, Lord, na ipinagkaloob mo na sa kanila ang abundant life, victorious life, successful life. Sa blessing na pinagkaloob mo, thank you, Lord, sa mga desire. Thank you, Lord, sa mga kaluluwa na ipinadala mo sa the Word of God, Spirit and Life na trillions of soul na makatanggap ng iyong salita na maisabuhay nila, na maging hayahay ang iyong mga anak, Lord Jesus, Father God. Thank you, Lord Jesus. All the glory and honor belongs to you in Jesus' name. Amen. Blessed be the name of the Lord.